So marami yung nagtatag sa akin at nagsasabi, bakit daw po hindi ko kasahan or palagan yung hamon ng isang mekaniko na gumawa ng video nung nakaraan sa akin. Okay, so eto mga boss, baka hindi nyo pa napapanood. Pero sige, pakita lang din natin yung kanyang context na sinasabi rito para at least makita natin fairly yung kung sino ba yung ano. Okay, so ito yung sinabi niya. Yan na. Yo guys, yun, kagigising ko lang. Bad trip, nakita ko kagad tong Putragis na post na to. Post ni Jeep Doctor. Ako yun. Tagal ko nang hindi pinapansin tong tao na to. Sabi niya dito, sasagutin pa ba kita? Sa sarili mong post, gisang-gisa ka na, Manong. Sabi ni Mrs. Huwag na kitang sagutin kasi madadagdagan lang followers mo gaya ng mekanikong tumira sa akin sa Ford Ranger ko na tampered odo daw. Kahit mabash ka pa, madadagdagan lang followers mo. Uy, di ako nag-aasam na dumami followers ko. Ganito na lang kung talagang mekaniko ka. Ahamunin kita. Ito na yung hamon niya, guys. Ito na yung hamon niya. Pag natalo mo ko, isasarado ko yung shop ko. Pag tinalo kita, titigil ka na talaga sa mundo ng vlogging at ayaw na kita makita sa social media. Punta tayo both side. Punta tayo both side. Tayong dalawa. Pupunta tayo sa mga shop. Cut na natin. Bali, ang pinakahamon niya dyan, guys, is gusto niya na gumawa kami ng one versus one na gagawa daw kami, mag-aayos kami ng isang sasakyan na mahirap ang trouble. At kung sino daw yung makakaayos, siya yung panalo. May pusta pa. Okay, so may pusta pa. Actually, mga boss, eto ha. Kasi meron akong kasagutang mechanic dyan na dun siya sumausaw. Okay, dun siya sumausaw. Hindi siya yung pinariringgan ko. Kasi kahit i-check nyo yung profile ko, i-check nyo po yung ating meron kasing tumira sa akin na mekanikong taga Cavite naman. Okay, mahilig kasi sila mga bossing yung kinakrap yung full context. About sa scanner to, hindi ko na dito sa video ipapaliwanag at masyadong hahaba eh. Back ano nyo na lang yung mga previous post ko. About sa scanner to kasi, basta sinabi lang ako doon, na ang ginawa ng mga nag-post, pati yung mechanic na taga Cavite, hindi itong nasa video na to. Ang ginawa nila, hindi nila pinost yung full context. Okay? Kinrap nila sa part na magbumukhang masama yung sinabi ko. Actually, kayo, basahin nyo na lang yung mismong context, yung full context, tas intindihin yung maigi ha. Yun yung kailangan dito mga bossing, intindihin nyo with a reading comprehension. Okay? So sabi niya, kaya nagtataka ko kasi bakit po siya galit na galit. Kasi ang kasagutan ko dyan is yung mekanikong nag-post nga sa akin. Kasi ang hilig nilang mga boss ako tahimik gumagawa ko ng vlog sa sarili kong content. Never nyo akong makikita mga boss na sumausaw dun sa mekanikong, uy, may nakita akong maling ginawa yung mekaniko ngayon. Ko-comment ako doon sa video nila, sa page nila na, uy, mali yan. Ano yan? Niloloko mo. Wala kayo makita ng ganun. O kaya screenshot nyo kung meron man. Pero ako wala akong matandaan na ginagawa ko yun. Kasi ako, ang policy ko sa sarili ko sa vlog ko, I do my own business. I do my own craft, my content. Hindi nyo ako makikitang nag-re-upload ng video ng iba. Yes, nag-react sa isang video. Pero hindi ako nag-re-upload yun, nagnakaw ng content tapos i-upload ko. Hindi ko gawain yun. Gumagawa ako ng sarili kong content. Kaya takang-taka ako kasi hindi siya yung kasagutan ko rito, mga bossing. Pero siya yung galit na galit. Sabi niya, minention ko daw siya. Minention. Ulitin natin ha. Parang minention ko daw siya eh. Yo guys, yun, kagigising ko lang. Bad trip, nakita ko kagad tong Putragis na post na to. Dadagdagan lang followers mo. Uy, di ako nag-aasam na dumami followers ko. Ganito na lang, talaga. Kita nyo guys, doon sa mismong context nung pinost ko, ayan, nasa picture na rin po. Tanungin ko kayo mga bossing, may nakita po kayong pangalan. May tinagba ako na page, pangalan, initials, o kaya nagbigay man lang ba ako ng clue para mahulaan nyo kung sino yung binanggit ko. Okay, so ito pa yung isang proof na hindi talaga ikaw yung kasagutan ko. Okay? Sa video mismo, bossing, may nagtanong. Hide ko na lang din yung pangalan nung nag-comment. Hindi siya dapat madamay sa issue nating dalawa, sir. Sabi niya, ikaw ba yung pinost niya, boss? So tinanong kanya kung ikaw yung pinost ko. Ikaw yung mismong sumagot. Sabi mo, hindi, idol. Sa'yo galing yan, sir, ha? Hindi idol, nasama lang ako sa caption niya. Yung pinost niya. Hinaid ko na rin tong isa, okay?
Sa'yo mismo, sa bibig mo mismo nang galing, sir, na hindi ikaw yung pinost ko. Pero bakit mo pinapasok yung sarili mo? Sabi mo, nasama lang ako sa caption. Babalik pa ba tayo dun sa caption? May pangalan ba? Wala naman po. Wala akong binanggit. Alam niyo mga boss, napuputok yung butchi nila kasi kagaya po niyan mga bossing. Every time na magpo-post po ako ng sasakyan ko, actually kung di ako nagkakamali, 3 or 4 times na yata ako nagkaroon ng Ford Ranger. Every time na may magpo-post ako na sasakyan ko, lagi may magko-comment dyan, tampered odo yan. Ay, bangga yan. Ay, yan yung nabaha. Sa mga nakafollow sa akin, alam niyo po yan. Okay? So ako, syempre, alam ko hindi totoo yun. Pero kailangan ko silang sagutin. Why? Kasi nagiging ugali po nating mga Pilipino, mga bossing, na kapag may nabasa tayong comment, tapos hindi sumagot yung pinaratangan na yon, sabihin, ay hindi nakasagot, totoo, guilty. Diba? So kahit paano mga bossing, sumasagot po ako. So ngayon, anong sinasagot ko sa kanila? Sige sir, kung meron kang ebidensya, i-upload mo kasi magiging kasiraan ko po yan. Ngayon, kung wala kang ebidensya, siyempre dapat handa ka rin sa kakaharapin mong kaso kasi naninira ka. So may demanda yan. Okay? So ngayon, lahat mga bossing na ina-upload kong videos, ganon. Basta may nag-upload ako ng unit, may ganong naninira. Ngayon, wala akong nakikita kahit isa. Kayo, mga boss, ewan ko baka may nakikita si bossing na hindi ko nakikita. Binanggit ko ba siya? May binanggit ba akong pangalan? May binanggit ba akong page? Wala, mga bossing. Okay, mga boss. So, eto. Naghahamon siya ngayon na pumunta kami ng shop para gumawa kami ng sasakyan. Para sa kaalaman po ng lahat, mga bossing, hindi po ito yung unang beses na hinamon niya ako. Sa mga nakasubaybay po sa akin, alam nyo po, hinamon na rin po niya ako dati. Okay? Kasi, meron akong pinost nun. Yes, Ford Ranger nga po yun. Meron akong pinost nun na nakakuha kasi ako ng isang 2019 Ford Ranger Wild Track sa isang first owner na laging nasa ibang bansa. Tapos pag uwi siya rito, twice a year lang ata. Kaya minsan lang magamit yung sasakyan niya. Ilan pa yung sasakyan niya? Sa sobrang baba sa 2019, parang, wow, medyo ba't ganun ka baba? 5 years? Hindi. Kasi nung time na yun, ano yata yun eh. 2024 ata yun eh. So, kung 29, 5 years nga. Okay? So, pinakita ko naman kung gaano kasariwa yung unit. Kasi binivideo ko eh. Pag nagpapakita po ako niyan, binivideo ko eh. So, makikita nyo pa lang sa interior, sa labas, sa button, sa lahat. Tapos, in-scan ko pa. Pinakita ko na legit yung Odo. Pero, nag-comment po itong sige mga boss, kasi ito nire-respeto ko to eh. Kaya hindi ko pa rin pinapakita, kahit ginaganyan nyo ko, hindi ko kayo binabastos. Hindi ko pinapakita yung pangalan ninyo. Pero doon sa post ko na yon, ano ang sabi niya sa akin? Wait lang, ay nahanap ko lang. Ayan, ito sabi niya sa akin. Hide na lang natin yung pangalan mga bossing. Sabi niya sa akin, papatunayan ko hindi urig mileage yan. Daling nyo sa akin. Okay? Imagine niyo, yun agad yung banat niya doon sa unit na nabili ko. Okay? Tapos, sabi niya, tumigil ka na, Jeep Doctor. Jeep Doctor PH, tumigil ka na. Palit IPC yan. Baka di mo alam. Ha, ha, ha. Okay, so anong sinagot ko sa kanya? Ikaw ba nagpalit idol? Kaya mo nasabi, nagpalit IPC. Kahit na siniraan na niya ako mga boss, makikita niyo sa comment section na hindi ko siya binastos. Maayos ako, tawag doon. May ano pa rin, may maayos na pananalita pa rin ako sa pagre-reply. Ngayon, anong sinabi ko sa kanya? Okay? Ang sabi ko sa kanya, ganito, boss, para masabi mo na urig mileage, puntahan mo. Kasi siya na yung naghamon. Okay, hinamon na niya ako, dalhin ko daw sa kanya, patutunayan niyang tampered ang Odo. Naghamon ka na doon, boss. Okay, so eto, sabi ko, ganito, boss. Para masabi mo na hindi urig mileage, puntahan mo. Isama natin yung mismong first owner na pinagbilhan ko para pag tampered, ipamukha natin sa kanya, then isoli niya pera ko. Sa akin, walang problema kung mapatunayan mo na tampered mileage yan, pabor sa akin, isusoli natin sa pinagbilhan ko. Kahit basahin nyo, sir, ng mga bossing ng paulit-ulit yung message ko, hindi ko siya binastos. Okay? Tapos, ito pa yung sumunod. Siyempre, hindi na siya sumagot doon. Kasi, di ba, sabi ko sa kanya, patunayan niya eh. Kasi naghamon na siya eh. So ako, sige, game. Kasi ayoko kasing sinisiraan ako mga bossing eh. Lalo-lalo na pag malinis yung intention ko, malinis yung konsensya ko, ayoko sinisiraan ako. Kaya ako, game. Naghamon ka, ibibigay ko sa yung hinamon mo. Ngayon, tinatag ko pa siya, tinatanong ko, boss, ano na update dito sa comment mo na hindi urig mileage to? Hindi na po kasi kayo nag-reply. Tingnan mo, may po pa ako mag-comment ha.
Waiting na yung owner ng Ranger dito kasi nabasa na niya mga comments dito and nakita na din po ng legal counsel niya. Need mo daw po patunayan yung sinasabi mo dito kasi specific mong tinukoy na hindi erase mileage. Itong car na to, kita ang plate number kaya hindi pwedeng sabihin na kamukha lang pala. Na nagkamali ka lang sa statement mo kasi sure na sure ka, di ba? Sabi pa nga niya palit IPC eh. Na yung dating pa nga sa akin nung sinabi niya ipalit IPC, parang pakiramdam ko noon, siya yung ikaw ba yung nagpalit? Kaya alam na alam mo palit IPC. Anyway, going back, tuloy natin yung ano. Kaya waiting si seller at yung attorney niya daw po. Sila na naghihintay sa feedback mo. Kung kaya mo patunayan na legit mileage to, kung kaya mo patunayan na hindi legit mileage ito, feedback po sir. Kasi willing sila isoli pera ko at bayaran ako sa danyos pag napatunayan na tama ka. Pero sana ito yung matindi, di ba? Ewan ko, ito rin siguro yung reason kaya napa-atras ka. Pero sana po willing din kayo sa kakaharapin na charges. Pag naninira lang daw po kayo, ikaw mismo mag-check. Tsaka mismong Ford Philippines, okay? Hindi ako ang magdedemanda sa'yo, yung owner, kasi siya yung siniraan mo that time. Pero kami, kumasa lang po sa hamon ninyo. Pero hindi ka na nagparamdam, sir, di ba? Tapos ngayon, eto naghahamon ka na naman sa isang issue na sinasabi mong nakatag ka. Asan po yung pangalan mo? Alam mo sir, hindi kita tinatag, hindi kita minention. Okay? Baka kasi ganito yan sir eh. Kasi gaya ng sabi ko, every time na may magpo-post ako ng sasakyan ko, lagi nila sinasabi yung tampered audio, yung bangga yan. Siyempre sumasagot ako sa kanila, di ba? Ngayon, baka kapag nagpo-post ako or sumasagot na ako sa mga kagaya nila mga boss, nakakaramdam ka na ng guilt. Alam mo yon mga bossing, alam mo yon na kahit hindi ikaw yung pinariringgan dahil guilty ka, nakakaramdam ka na ng pinariringgan ako nito. Diba? Kasi kahit ulit-ulitin natin yung post, basahin mo yung buong comment section, bossing, wala kang makikita na tinag kita, minention kita. Kaya nagtakang-taka ko bakit galit na galit ka. Bakit siniksik mo ngayon yung issue dun sa page ko. Okay? Pero sige, gusto mo yan eh. Ngayon, naghahamon ka, napagalingan tayo, may ayusin tayo sa sakyan. Naghahamon ka sa isang field na alam mong liyamadong-liyamado ka, na marami kang alam, na alam mong mananalo ka, doon ka naghahamon. Bakit? Ano bang pinagdaan mo, bossing, para maging ganyan ka? Maging may-ari ng shop, na maging ganyan ka kabihasa sa pag-ayos ng sasakyan. Di ba maraming tumulong sa'yo? Nakikita ko yung shop mo eh. So, ibig sabihin marami kang tao, marami kang kasama, marami kayong utak na nagtutulong-tulong para mag-ayos ng sasakyan. Bago ka naging may-ari ng shop, empleyado ka ng isang mekaniko rin. Kilala ko yung dati mong boss. Okay? So, hindi ko na lang siya babanggitin dito kasi mabait yung boss mo. At ayoko siyang madamay dito sa issue natin. Wala siyang kinalaman dito sa issue natin kaya hindi ko siya babanggitin. Pero kilala ko yung dati mong boss. So, ibig sabihin, bago ka naging shop owner, nahasa ka rin niya. Nahasa ka rin ng iba pang tao. Maraming taong tumulong sa'yo para marating mo kung ano ang meron ka. Ngayon, hahamunin mo ko. Kasi bakit? Alam mo na walang nagturo sa akin. Alam mo na wala akong pinag-aralan sa automotive. Yes, mga boss. Sinasabi ko rin naman po yan sa vlogs ko. Wala po akong pinag-aralan sa automotive. Okay? Hindi po ako nag-aral ng automotive. Actually, nag-aral ako, pero ganito kasi yon. Nung panahon na yon mga bossing, may asawa na ako noon. Tapos buntis na yung asawa ko. And nagsisimula na ako magkalikot sa owner type jeep ko. Doon nila ako tinitira. Owner type jeep lang kasi yan eh. Jeep lang ang alam ayusin. Yun lang. Doon nila ako tinitira. Gusto ko lumawak yung kaalaman ko sa pag-aayos ng sasakyan. Kasi nga, DIY lang ako eh. Wala akong alam. Ngayon, nag-aral ako. Kaso conflict na sa schedule. Kasi may tindahan kami, may maliit na tindahan kami. Tapos yung asawa ko buntis. Ang oras ng pasok namin sa school kasi nga, TESDA yun, 6 p.m. 6 p.m. karamihan ng tao dun sa tindahan. Naka-attend yata ako ng 3 o 4 na session lang, tapos tumigil na ako. Ano ba matututunan mo sa 3 o 4 na session na 1 hour per day? Diba? Wala kang matututunan. Siyempre, unang ituturo sa'yo doon, puro basic muna. Terms. Diba? Ano yung tawag sa parts na to? Yun muna. Hindi ko nga inabutan yung pag-overhaul ng sasakyan ng makina eh. Okay? So, wala akong pinag-aralan, boss. Lahat po, aminado ako, sinasabi ko yan sa vlogs ko, lahat po ng alam ko rito, mga bossing, sariling sikap ko inaral. Kung nakikita nyo sa lahat ng vlogs ko, mga boss, pag nag-aayos ako ng sasakyan,
pag gumagawa ako ng tutorial video, sino po ba ang nakikita nyo taga-abot ko ng pyesa? Sino yung nakikita nyo taga-abot ko ng tools? Taga-hawak ko ng isang bagay, halimbawa, meron kailangang hawakan at aayusin ko, kailangan niyang maging stable. Sino? Si Mrs. Ano bang alam ni Mrs.? Ha? Pag meron po ba akong alam na, ay meron po bang problema yung sasakyan na hindi ko na magawa, pwede ko masabihin, Mami, anong gagawin ko rito? Wala akong ganun, sir. Alam mo yan. Alam mo yan, kaya nga malakas loob mong hamunin ako eh. Diba? Kasi nakikita niyo sa vlogs ko, wala siyang team. Walang taong tumutulong sa kanya para matuto. Mga boss, para matutunan kong ayusin ang isang sasakyan, kailangan ma-experience ko siya. Okay? Kailangan magkaroon ako ng sasakyan na yon. Oh, natuto ko mag-ayos-ayos ng owner type jeep kasi may owner type jeep ako. Natuto ko mag-ayos ng Lancer, may Lancer kami. Okay? Kilala ko ng mga nasa owner type jeep, kilala ko ng mga sa Lancer, ng mga nasa Toyota big body. Kasi nga nag-aayos ako, medyo pare-pareho sila eh. Okay? Pero, yun lang yung sasakyan ko. Nung nagkaroon ako ng Honda CR-V, actually si pinsan yun. Okay? Nung nagkaroon ng Honda CR-V, natutunan ko rin ayusin ng Honda CR-V. Bakit? Kasi nandyan na eh. Pag nakaka-experience ako ng fault, ng problema, andyan na siya. Mapag-aaralan ko na. Wala namang magtuturo sa akin, boss eh. Hindi ako kagaya mo, boss, na kapag hindi mo na alam ang isang problema, pwede kang mag-call a friend. Ako wala akong call a friend. Call a wife. Mami, pakihawakan yung tools. Yun lang ang meron ako. Kaya alam na alam ng lahat sa inyo at karamihan sa inyo mga bossing at mga talaga nakasuporta sa akin, nakasubaybay. Sariling sikap po ang lahat na napag-aralan ko. Ngayon, minamaliit mo ako doon sa isang comment. Di ko lang na-screenshot. Minamaliit mo ako doon sa isang comment kasi i-tax lang ang alam ko. Marunong din naman ako ng iba, ng programming, key programming. Marunong din naman ako mag-calibrate ng ADAS. Pero hindi nyo binibigyan ng importansya yun kasi gusto nyo. Doon lang ako sa mababang level, sa e-tax, okay? Sige. Paano ko natutunan yung e-tax? May nagturo ba sa akin? Sige mga bossing, you have time ngayon. Mag-search kayo ng tutorial sa YouTube. Mag-search po kayo ng tutorial sa Facebook. Mag-search nga po kayo ng tutorial ng e-tax coding. Yung nag-i-enable ng mga hidden features ng expander. Ang makikita nyo pong tutorial dyan mga bossing, sa akin din galing. Bakit? Kasi ako mga bossing, nung natutunan ko yan, hindi ako nagdamot. Sinishare ko po yan sa vlogs ko. Yan nga rin yung isang reason kung bakit nagagalit din sa akin yung ibang mekaniko. Kasi hanap buhay daw nila yan, sinare ko na. So ang gagawin ngayon ng mga car owners, bibili lang ng scanner nila, sila na mag-i-tax coding. O di ba? Nakatipid na sila, nagkaroon pa sila ng sarili nilang scanner. Okay? So hindi ako nagdadamot mga bossing. Imagine niyo paano ko natutunan ng e-tax coding, ang sarili kong pagsisikap. Ano yung pinagdaanan ko para matutunan yun? Nagtitake ako ng risk mga bossing. Nagtitake ako ng risk. Okay? So ngayon, hahamunin mo ako kasi nga alam mo na mananalo ka. Okay? Pero nung time na hinamon mo ako nung unang-una, hinamon mo ako lang ang kumasa sa challenge mo, hindi ka pumalag. Tapos nung hindi ka pumalag, nung naglabas ka ng video, ang sabi mo pa sa video, sir, hindi mo ako papatulan. I-generalize ko na lang, masyadong mahaba sinabi mo, pero sabi mo, hindi mo ako papatulan. Hindi mo ako papatulan. So parang ang lumalabas pa, ako pa yung humamon sa'yo. Samantalang ikaw yung humamon, na sabi mo, papatunayan mo, tampered, yung Ford Ranger ko. Ako mga bossing ang hinamon niya. Diba? So ngayon, hahamon ka kasi nga, alam mong mananalo ka na. Kaya may pusta na. Pero nung nakaraan, na alam mong matatalo ka dun sa hamon na ikaw rin naman ang gumawa, wala namang posta yun. Ang sinabi ko lang sa'yo kasi nga, magdedemanda yung owner. Kasi hindi ko siya kontrolado. Kasi hindi ako yung tinira mo that time, sir. Pasensya na. Pero hindi ako yung tinira mo that time. Siya yung tinira mo. Dahil sa kanya ko mismo binili yung sasakyan. At saka yung tinira mong owner, bossing, unang-una, mapera. Wala siyang pake kung mag-ubusan kayo ng pera. Pangalawa, alam na alam niya na hindi tampered auto yun. Bakit? Casa records, mga boss. Hindi lang basta yung casa record booklet ang meron na binigay niya sa akin. Pati yung mga resibo, kaya lahat ng PMS. Alam niyo naman ang casa record with receipt, di ba? Sa receipt nakalagay anong ginawa, ilan ang odo, kailan ginawa, sinong gumawa. Ngayon, pag binasa mo yun, masusundan mo, uy, tama yung odo dun sa gauge. Tapos biglang may magko-comment, tampered yan, dalhin nyo sa akin, papatunayan ko. O di ba? Kahit ako owner, kahit wala akong pera, magdemandahan tayo, kahit piso lang ang pera, magdemandahan tayo. Kukuha ko ng legal at ay ng PAW, 'di ba? Kasi sure ako na hindi ko tinampered 'yan eh. Tapos sasabihin mo tinampered ko, 'di ba? Oh, eto na lang boss.
ito na lang yung pinakatanong ko. Hindi ko kasi maintindihan, boss, saan nanggagaling yung galit mo sa akin? Kasi never ako nag-comment sa mga videos mo eh. Wala akong matandaan ni isa na nag-comment ako sa mga videos mo na tinira kita. Never din ako nag-post na tinira kita. Never. Kasi nag-post ako nung tinira mo na ako. Nung sinabihan mo na tampered yung Ranger ko. Sumagot lang ako. Siyempre, I need to defend myself. Siguro naman kayo mga bossing, maintindihan nyo, kailangan kong i-depensa yung sarili ko. Okay? Ngayon, kahit, sige bossing, ganito. Kung meron ako sinabi sa'yo na naging reason para maghimutok ang galit mo sa akin, paki-screenshot nga, paki-send nga, o paki-post na lang sa page mo. Mababasa ko naman yan, may mga magtatag naman sa akin dyan eh. Kung meron akong sinabi sa'yo na nasaktan ka, na binastos kita, na kinumentang kita na mali ang pinaggagawa mo, na gumagawa ka ng mali, na gumagawa ka ng kalokohan, na gumagawa ka ng ganito, paki-comment nga sir. Kasi kung meron man ako nasabing ganito, ihihingi ko talaga ng dispensa sa'yo. Hihingi ako ng dispensa sa'yo. Kasi kaya ka pala galit sa akin kasi may nasabi pala akong masama or masakit sa'yo noon. Pero ngayon, bossing talaga wala akong matandang sinabi ko sa'yo masama. Kaya takang-taka ako boss, saan galing yung galit mo sa akin? Saan? Yun yung gusto kong masagot. Para malinawan na rin po yung aking mga followers. Pati yung mga viewers mo, yung mga followers mo, malinawan na rin. Bakit ka ba galit na galit kay Jeep Doctor? Ano ba yung root nung galit mo sa kanya? Tinira ka ba niya? Meron ba siyang sinabi sa'yo? Meron ba siyang kinoment sa mga videos mo na sinita niya yung ginagawa mo? Paki-comment nga sir para maalala ko lang. Baka kasi meron ako nagawa sa'yo at hihingi ko po talaga ng dispensa yun sa'yo. Okay, so eto bossing, pasensya na rin ha. Kasi sa mga nag-e-expect na ipagpapatuloy ko pa yung pakikipagsagutan sa kanila. Actually, eto mga boss, hindi ko kasi pwedeng ituloy-tuloy ang pakikipagsagutan sa mga kagaya nila mga boss. Kasi syempre meron din naman po ako mga sponsors. At syempre, may mga clause yan eh. Hindi po ako pwede nakikipagtalo sa kahit na sino. Pero ito kailangan ko lang pong i-defend sa kahit papano yung sarili ko kasi syempre pag nanahimik ka, sabihin ng iba guilty ka. So ito, wala naman ako masamang sinabi sa video. Gusto ko lang din malinawan ang lahat. Tapos ito na lang din yung lesson po sana sa atin. Nagsimula kasi nga yan dun sa post nung sinagot ko yung tungkol sa scanner. Mga boss, next time na i-screenshot nyo at ipopost nyo yung vlog ko, yung sinabi ko, yung sinagot ko, mga bossing, pakilagay yung full context. Nagiging ugali po kasi ng karamihan sa atin mga bossing na para magmukhang masama ang isang post, para magmukhang masama ang isang sinabi, ika-crop nyo, kina-crop nyo yung full context. So syempre ngayon, ipopost nyo lang yung part kung saan magiging masama yung tingin sa kanya ng tao. Ngayon, nung pinost nyo, sinare nyo pa sa samahan ng mga mekaniko, sa mga groups ng mga mekaniko, syempre natural maraming magagalit sa akin. Bakit? Iisipin nila pinatamaan sila. Yung iba pa naman mahina ang reading comprehension. Salamat na rin po doon sa mga nagtanggol sa akin sa comment section. Grabe, nagbabasa ako ng comment section. Tuwang-tuwa ako. Maraming nambabash sa akin pero nung binilang ko yung mga comment section na nagtatanggol sa akin at nakakaintindi nung sinabi ko, sila yung masasabi kong talagang may reading comprehension. Alam nila kung ano yung talagang mission ko rito sa vlogs ko. Wala akong ginagawang masama mga boss. Hindi ako nanlalamang ng kapwa. Ang gusto ko lang mga boss, maging fair po tayong lahat. Yun lang mga bossing, okay?